Senator Bato hinahanap kanina sa Pampanga, pero imbis na si Bato ang makita, buhangin ang nakita ng NBI. Iba talaga kumilos tong administrasyong Marcos na to, no? Kala nyo talaga mga action star no? Siguro may hilig tong mga to sa Netflix o kaya sa ang probinsyano yan. Kala nila shooting ng probinsyano na pati yung mga tao dun sa barangay dun, no? Nabulabog din, nababasa ko. Kasi dun yun sa may Diamond Subdivision sa may Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga if I'm not mistaken, no. At yun nga, madaling araw daw nangyari, mga alas 5, alas 6, ganun, no. So yung mga tao natutulog pa, tapos yung mga iba syempre na-trauma din yung mga yun dahil nagulat sila hindi naman nila asahan na may ganong karaming mga operatiba. Mga 20 to 30 daw ang yung dumating Imagine niyo yung ganong karaming NBI tapos wala naman silang kinalaman doon, di ba? Siyempre matatakot yung mga taga doon, yung peace nila na-disturb. Tsaka itong mga to, no, itong administrasyong to nga hindi natin talaga maipagkaila na parang pinagtatakpan talaga nila yung malalaking issue, no? Yung mga sangkot sa billion flood control. Dapat yan ang pinapahuli nila Yan ang ini-enforce nila talaga na mahanap sa lalong madaling panahon. Pero daig pa ang isang palengkera na nagmamadali, no? Pagkadating dito kay Senator Bato, talagang sila todo-todo yung effort Yan, nasa balita pa ngayon, no? Pati yung ibang area sa Bulacan, sa Parañaque yan, simultaneous raid ang ginagawa nila. Di ba? Mabalik dun sa nangyari kanina dun sa Balibago, sa Pampanga. Hindi na nga natin alam kung baka mamaya nung pinasok yung bahay dun, baka pati yung mga kwarto dun, pati yung ilalim ng mga kama, hinalugog kung nandun si Bato di ba? Baka pati yung kaldero ng kanin no, baka binuksan, baka nandun yung ulo ni Senator Bato Talaga lap trip tong mga to, no? At saka nababiolate din talaga nila yung constitutional rights ng mga tao Imagine niyo kahit na hindi immediate family member ni Senator kamag-anak lang daw to ni ni Senator Robin Padilla, parang tiyuhin, no? So pumunta doon yung NBI at tinanong nga daw kung nandun si Senator Bato, tapos gusto nila i-search yung loob ng bahay. So ang sagot nitong may-ari, meron ba kayong search warrant? Ganun. Tapos ang sagot ba naman ng NBI daw sa kanya, hindi na kailangan yun. So yun na palang new normal ngayon, no? Parang COVID, parang silent martial law nga. Yung pag may pinagbintangan dyan, gustong pasukin yung bahay mo, diba? Kahit madaling araw, kahit na tulog yung mga tao, papasukin. Parang ganun ang dating sa mga mamamayan ngayon, di ba? Eto, nakakapangamba yun hindi to basta biro mga tol Imagine niyo na mumuhay ng at peace yung mga tao doon. Tapos pupuntahan ng ganong karami. Aba, hindi basta-basta yun. Siyempre, dala-dala nun hanggang ngayon yung pangamba dahil nga parang nga nangyayari siguro pinagbibintangan sila Kaya imbis na pagbintangan nga nagtatago nga ng ganong mga sinasabi nila mga fugitive daw. Pumayag na lang, napapayag na lang kahit siguro labag sa loob itong may-ari ng bahay. Pinapasok na lang yung mga operatiba. Wala nga nakita. Ang nahanap dun, siguro sakong buhangin yan. Marami sa Pampanga yan Buhangin, graba yan. Dapat nga sila sa hardware maghanap di ba? Kung yun ang hinahanap nila Senator Bato, madali bang makikita yan advance mag-isip yan. Naging PNP chief yan Alam niya yung mga galawan ng mga Intel group sa mga yan di ba? One step ahead lagi yan. Hindi niyo yan maisahan na ganyan. Hanapin niyo yung mga sa close na kaibigan ganyan. Sa tingin niyo to longest ba yun para magpunta sa ganung mga lugar alam nilang doon niyo hanapin, di ba? Hindi ko alam kung nag-aaksaya lang ng pondo ito mga tol di ba? Kasi syempre may budget din yan gasolina, pangkain, Intel expenses, di ba? Hindi ko alam kung doon nila ginagamit ang pondo no? Sa paghahanap. Siyempre, malaking budget din yan kung nationwide. Araw-arawin mo yung paghahanap. Pati sa kabundukan, bawat bahay doon, puntahan mo ba naman, di ba? Magkano ilang milyon na mga gastos doon? Yan ang isa pa sa mga dapat pa imbestigahan din kung magkano ang magagastos sa manhunt operation na to, no? Kasi nga, parang nawawala talaga yung sense ng dapat hinahanap nila yung mga importanteng tao din na sangkot sa flood control, di ba?
Pagdating nga dito kay Senator Bato, talagang pinag-iinitan nila. Pati sila Senator Robin, balak pang kasuhan ng obstruction of justice ngayon. 'Di ba? Porket ganyan, nakadikit niya nung nandun sa loob ng Senado. Yan ang ginagawa nila. Demolition job nga. Senator Marcoleta, ganun din. Yan, gusto kakasuhan ng plunder kasi nga para siguro walang bail, walang piyansa. Grabe ang administrasyon to. Pero yung mga tao, ang mga tao ngayon wise na. Akala nila tataas ang rating nila pag pinalalabas nila mga gantong mga kriminal yung mga mga pinagbibintangan nila. Hindi ganun. Sa kanila magbabackfire lahat yan. Kasi yung tao, ang lalabas niyan pati taong bayan naaapi. 'Di ba? Kasi constitutional rights na ba-violate. Parang nagiging silent martial law na yun na sinasabi ng iba. 'Di ba? Sinong papanigan ng tao nito? Siyempre dun sa mga naaapi. 'Di ba? Pag ang tao naaapi, lalong lumalakas ang simpatsya dyan ng mga tao. Kaya itong administrasyong Marcos na to, talagang hindi ko alam kung nanunulongges o hindi natin alam kung talagang patay mali siya lang sa mga importanteng issue. No? Nang hindi sila mapahiya, nang mapagtakpan nga nila yung mga kapalpakan nila, no, sa gobyernong to. So, ayan, tingnan natin ang mga susunod na updates dito sa ginagawa nilang manhunt operation, no, nationwide, no, para lang sa isang tao na si Senator Bato.